Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because she brings embarrassment to the country. Kasi ang tagapagsalita ng isang Pangulo, pinakikinggan niya ng global community, ng international community. At pag nakikita ng mga kapitbahay natin, yung mga malalayong lugar na ganito magsalita, ang tagapagsalita ng Office of the President, nagdadala yun ng kahihiyan sa bayan. 10 piso! Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? 25? Baong-baon na kami. Hindi lang pong sa buhay kung hindi pati sa utang. Ma'am, si Palace Officer Claire Caso ay nag-react din po dun sa mga naging pahayag niyo po kahapon. May sinabi po siya na puro salita, puro bintang, walang ebidensya, walang kwenta. At sinabi rin po ni Yusek Castro na ang Marcos administration daw po ay nililinis daw po yung mga naiwanan daw po na mga corruption po ng dating administration, which is your father po ni PRRD. Well, unang-una, wala naman akong binintang sa kanila. So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na puro bintang na walang ebidensya. At pangalawa, rightly so, no? Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So wag silang selective. Wag silang Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon eh. Ngayon lang siya lumaki ng ganito kagrabe na nasira yung ating bansa. Pero yung korupsyon, matagal na nareklamo yan ng bayan. Ma'am, yung nare-reactan po ni Yusek Castro din sa parang puro salita at pagbibintang is yung sinabi niyo po kahapon na the Marcos seeks to remain in power. Oo, yes. Hindi pagbibintang yan. May ebidensya yan. Unang-una, yung kanilang failed na, ano yung papapirma nila? Yes. Yung failed na People's Initiative nila sa pagpapa-amenda ng saligang batas. Pangalawa, yung itong Congress na ito, pag upo nila ay sinabi kaagad na priority nila ang charter change, no? At doon sa pag-uusap namin ni dating Pangulo na siya, ni BBM, doon sa pag-uusap namin ni BBM at ni Senator Amy Marcos noong October, na bago siya umalis ng October last year po ito. Hindi. Bago siya umalis papuntang Amerika, nagkausap kaming tatlo. Doon sinabi ni BBM na alam niya ang galawan ng charter change. So hindi yan walang ebidensya. Nasa papel yan, yung PI na ang laki ng gastos ng gobyerno. Charter change yun. Yung statements ng House of Representatives pag upo nitong 20th Congress na charter change ang prioridad, nasa papel yun. Ma'am, was it in 2023, ma'am? Or
Yes, 2023 siya umalis, papuntang US na nasa Department of Education pa ako. Nung unang lumabas yung impeachment, October 2023, unang nagsalita ang Makabayan sa impeachment ko. Kinompronta ko siya at yung discussion na yon umabot sa charter change. Hindi ko alam kung bakit umabot doon, hindi ko na maalala, pero nandun si Senator Amy Marcos. Tatlo kami nag-usap. At nagsagutan na sila sa charter change. Pero ang pinunta ko doon is, tinatanong ko siya, bakit mo pinapabayaan na gumalaw ang House of Representatives ng impeachment na wala naman akong ginagawa. Pero ma'am, ano raw po ba yung end goal ng charter change? Why are they pushing that dun sa iyong discussion? Ang cover story nila is economic provisions, 'di ba? At ang sinasabi naman natin, ang dami namang batas na ang kailangan lang ay implementasyon, hindi kailangan ng pag-amenda ng constitution. Yan yung cover story nila, charter change. Pero ang totoo niyan, term extension yan. Ma'am, can you recall the answer of BBM that time when you asked him na bakit mo hinahayaan? Wala ka namang ginagawa. Nag-deny ata siya at the time. No. Ang sinabi niya, hindi siya nag-deny. Ang sinabi niya, that will not happen. Parang ganyan yung sagot niya. Check with Senator Amy Marcos, kung tama yung memory ko. Same promise that he gave you pagdating sa arrest ni PRRD, ma'am, di ba? That he will not support. Yung sa arrest ni PRRD is not about request ko sa kanya. Ang sinasabi ko doon is yung pagpasok ng ICC dito sa ating bansa because it's an affront on our national sovereignty. And I questioned that on paper and he answered on paper as well na hindi pa papasukin ang ICC. And I think lumabas na yung papel na yun kasi parang nilift siya sa isang group chat ng mga lawyers. Ma'am, ano po ang tsansa ng defense team na makapanalo sa kaso po ni PRDD po dun sa Hague? Ma'am, hindi ko ma-assess yung chances nila kasi hindi ko nakikita yung lahat ng documents na nasa prosecution. Sila lang kasi ang nakakakita nun, ma'am. Hindi siya pinapakita ng abogado dahil bawal sa kanila yon na ipakita nila. At kapag kasi na-sanction ang abogado or na-disqualify ang abogado, mahirap siya kasi kailangan maghanap ng bagong team. Kumusta po ang moral ni PRD doon sa? Ano siya, ma'am? Malungkot. Malungkot siya sa nangyayari sa bayan. Oo. Kasi frustrated siya kasi hindi siya makatulong ba? Gusto niya tumulong, hindi siya makatulong. Sa mga nangyayari ngayon? Yes, ma'am. Mga controversies? Yes, ma'am. Sa nangyayari na korupsyon sa administrasyon. Reaction niyo po sa sinabi ni Ombudsman Remulla na first thing na gagawin niya as the Ombudsman hahalungkatin niya ulit yung kaso po niya ng confidential fund. Yes, ang halungkatin niya na ng halungkatin lahat sa akin, no? Pero wag lang siya maging selective. Halungkatin niya din yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drugs case ng anak niya. At yung iba pang mga kaso at posibleng kaso ng mga kaalyado nila. So, wala tayong problema dyan, mga halungkatin lahat. Last on my end po, sa palagay niyo, bakit yung pagiging presidente niyo po, vice-presidente niyo po ang parang idinidiin talaga sa different issues po, and of course PRRD din po sa mga corruption kasi di ba may mga ginagawang investigation pero palaging napupunta po sa Duterte administration ang mga. Opo, ma'am. Ang tawag po dyan, ma'am, sa ganyan is political scapegoating. Ang ginagawa po ng isang tao o ni BBM ay dahil wala siyang ginagawa, walang mga proyekto, walang accomplishments ang kanyang gobyerno at matindi ang corruption na ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay inaatake nila yung kalaban nila or perceived na kalaban nila sa politika para doon nakatuon yung attention ng mga tao at tuloy-tuloy lang yung kawalan ng accomplishments ng gobyerno
at tuloy-tuloy lang yung kanilang corruption sa budget. So, ang term po dyan ay political scapegoating. Thank you, sir. Ma'am, as a lawyer, malaking bagay po ba kung ang Philippine government mismo ang magmamanifest, say parang para i-release si PRRD? Kasi at one point in time, nabanggit ni Attorney Kaufman na waiting na lang sila sa pakikipag-usap sa administration o sa government on the possibility of the release of the former president. Hindi ko alam, ma'am, kung hindi ko po masabi kung ano po kung positive ba yon para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ang gobyerno ng Pilipinas ang magsabi na i-release siya pabalik dito sa Pilipinas or kahit saan man. Pero sa paniwala ko naman, ma'am, umaabot lahat ng mga ginagawa ng Philippine government doon sa ICC. Tulad na lang noong sabi ko, pagpapasalamat namin, pamilya, sa Senate resolution na nagsasabi na bigyan ng house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte for humanitarian considerations. At totoo din naman kasi talaga dahil this is a fragile and ailing 80-year-old man at hindi niya gawa-gawa yung kanyang sakit. Nakikita talaga sa mga laboratory tests. Nakikita ng mga doktor. Ma'am, if ever, are you willing to talk to the president for the sake of PRRD? No, ma'am. Hindi ko kakausapin hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. Trabaho niya yun at trabaho niya yun in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. Kung ano man yung problema legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon, ay problema na yun niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Ma'am, yung whose Because country po, there's no going back sa ginawa nila na rendition. ma'am, yung whose country po na nag-agree na tanggapin si PRRD, within Europe po ba ito? Hindi ko masabi, ma'am. Hindi ko masabi kung anong country yon dahil unang-una hindi siya pinapalabas ng ICC at kung magsabi man ako kung anong continent siya, baka mag-speculate yung mga tao. But at this point, they're still open po to accept and then they meet the standards po of the ICC in case po na mapagbigyan ng interim release. Ang huling pag-uusap namin ng abogado patungkol sa bansa na ito at sa interim release ay meron pa rin cooperation yung bansa doon sa appeal na ginawa nila para sa denial ng interim release. Ma'am, I hate to ask this, ma'am, pero are you already like for conditioning the former president ng yung bang worst case scenario na he might really be staying there until Christmas? Oh yes, ma'am. Expected na talaga namin yon. Aware po siya. I mean, kinukondisyon niya na ba yung utak niya na baka hanggang Pasko, hindi ko pa? Hindi ko pa kasi siya nakakausap lately. But nakakausap naman niya yung abogado niya araw-araw. So alam ko na meron siyang information na ganun yung mangyayari. Ang sa akin lang ngayon is hinahanda ko yung schedule ng pagbisita ng mga family members. But the family is looking at that worst case scenario na baka pag magpasko nga talaga si Presidente. Yes, ma'am. Kasi naka-on deck na si Veronica, si Kitty, para mag-Pasko at mag-New Year doon sa Hague. Si Veronica at si Mira. Napapansin ko naman kasi na
or napapansin naman natin lahat na si BBM hindi siya pumipili base sa kwalifikasyon ng kanya mga appointees. Napapansin natin na pumipili kung sino yung kaalyado nila at sumusunod sa kanila. Pero kayo mag-tingin nyo, qualified ba si Lisa Casio? Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala at hindi ko alam kung anong nagawa niya para sa bayan, para siya umabot. At hindi ko alam kung ano yung nagawa niya para sa legal circles and legal community and judicial system para siya maupo ng Department of Justice Secretary. No? Ang masasabi ko lang ay hindi siya magaling na tagapagsalita ng Office of the President because she brings embarrassment to the country. Kasi ang tagapagsalita ng isang Pangulo, pinakikinggan niya ng global community, ng international community. At pag nakikita ng mga kapitbahay natin, yung mga malalayong lugar na ganito magsalita, ang tagapagsalita ng Office of the President, nagdadala yun ng kahihiyan sa bayan. Alright. 8 piso, 10 piso, kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo, magkano ang isang kakapiranggot na kanin? 25? Baong-baon na kami, hindi lang pong sa buhay kung hindi pati sa utang. At sana po, hinihiling namin na kung magbibigay man po kayo sa amin ng fertilizer o ng binhi, sana po advance. Hindi po yung nakatanim na kami bago pa kayo nagbigay. Napakasakit isipin na sinasabi nilang lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka. Ang land bank nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, isang truck na papeles ang kaming kailangan. Nasaan ang hustisya? Mr. Chair, sa 1 hektarya ang inaani namin. Napakaganda na. Saan po kami tatakbo? Wala po kaming ibang tatakbuhan. Sapagkat kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka. Bagaman, binigyan kami ng mga farm machineries ng PhilMec. Maraming salamat po sa pamamagitan ng DA at ng PhilMec. Maraming salamat po. Subalit hindi po sapat. Hindi po sapat. Sapagkat ito po, mga makinaryang ito'y ginagamitan din namin ng puhunan, ng fuel, ng mga pyesa na kapag ka nasisirain, sobrang mahal. Katulad po ngayong bumagsak ang presyo ng palay, paano po namin i-operate ito? Eh napakamura ng presyo ng palay. Sa ginawa pong 100 per farmer, paano namin ibebenta yung hunos? Saan namin ipapangalan yon? Kung ang nakalagay lamang po sa akin kahit na 1,000 hektarya ay 100 lang ang kukuhanin. Paano po namin ito masusolusyonan? Mr. Chair, sana po matulungan nyo kami. Sa binhi po, pinagtitiisan po namin ang murang binhi sapagkat yun lamang po ang libre. Yun lamang po ang kaya. Kung meron man pong ibibili, yun lamang pong murang binhi ang kaya naming bilhin. Sana po, Mr. Chair, kami po sana ang masunod kung ano ang binhi na naaangkop sa aming lupa. At kung bibigyan man po sana kami ng abono, yun po sanang naaangkop sa aming mga lupain. Kami po, sa kaming karanasan, mas alam namin kung ano ang nararapat para sa amin. At sana po, hinihiling namin na kung magbibigay man po kayo
sa amin ng fertilizer o ng binhi, sana po advance. Hindi po yung nakatanim na kami bago pa kayo nagbigay. Hindi po sasapat sa amin ang isang kabang abono sa isang ektarya. Kasi po ang nangyayari, 1 kaban per farmer. Mr. Chair, kaya po ba pagandahin ng isang kabang abono ang isang ektaryang lupa? Sa ganitong pagkakataon po, Mr. Chair, nangungutang kami. Mabuti si Mr. Bolos, 3% lang ang binabayaran niyang interest. Kami po sa Occidental Mindoro, 7% hanggang 10%. Kinakagat po namin yan, makapagsaka lang. Maitaguyod lamang po namin ang buhay ng aming pamilya. Mr. Chair, napakasakit isipin na sinasabi nilang lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang hustisya? Bibilhin ang aming palay, 8 piso, 10 piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? 25? Eh kung isasain nyo yung 1 kilo, gaano karaming 25 pesos yun? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka? Sana po, ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito, opo, wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala po akong ganong kataas na pinag-aralan. Pero po, bilang isang anak ng magsasaka at itinataguyod ko ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Dahil alam ko po sa mga panahon na ito at sa mga oras na ito, nakikinig sila, nagbubunyi sila dahil may isa magsasaka na itinatayo ang aming antas. Mr. Chair, sana po darating ang oras na maipadala namin ang aming mga hinaing, ang aming mga nais pang mangyari para sa aming hanay. Kami po ay naririto upang ipaalam sa inyo na kami ay hirap na. Baong-baon na kami. Hindi lang pong sa buhay kung hindi pati sa utang. Baon kami. Nagpapautang po. Marami pong agency, ang Land Bank nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, 1 truck na papeles ang kaming kailangan. Ang sinasabi lamang po namin ay tungkol sa requirements. Hindi po namin kayang abutin yung kanilang mga requirements. Yun po yung aming pinupunto doon. Kaya po sana, kung mayroon mang mga ahensya na nagpapahiram sa mga magsasaka, liitan lang naman po natin sana yung mga requirements. Sapagkat ang Bantay Oxy po sa inyong kaalaman ay mayroon na siyang humigit kumulang 40 member ng kooperatiba at asosasyon na kung saan ay mayroon na po itong nasa 2,000 magsasaka na ngayon ay nakaantabay sa amin kung ano po ang mangyayari dito sa amin. Kaya po, Mr. Chair, natutuwa po kami dahil nakarating sa inyong kaalaman at sa inyong opisina yung aming position letter. Kaya po sa lahat ng mga nandito, sana po mabuksan ang ating mga isip na apurahin. Bigyan niyo po kami ng magandang solusyon sa aming kasalukuyang problema. Dahil, Mr. Chair, sa kasalukuyan po, ang Occidental Mindoro po ay kasalukuyang nag-aani. Nakikibaka po kami sa panahon, Mr. Chair. Hindi po namin maibenta ng maayos, gawa ng hindi namin maibilad ng maayos ang aming mga aning palay. Although binigyan naman po kami ng PhilMec, ng mga drying facilities, subalit hindi po sumasapat sa dami namin.
Kaya po, hiling po namin na sana po dagdagan pa ng PhilMec ang pagbibigay sa Occidental Mindoro ng mga mechanical dryer at ng mga makabagong mga makinarya.